Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang mga bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang hapon po sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli kaming nagkasama-sama upang sambahin ang inyong pangalan. Kayo po ang gumabay sa aming tagapagsalita ngayon at sa mangunguna ng pananambahang ito. Nawa po ay maging handa po ang aming puso't isipan at maging bukas ang aming mga tainga upang pakinggan ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Masaya at masiglang pagsamba po sa ating lahat. Ngayon po ay Mission Month at sa bukas po sa Purok Priscilla ay meron po silang Bible study, ika-4 ng hapon. Sa Wednesday naman po ay meron tayong prayer meeting at meron din po sa Purok Deborah sa Dalahiga ng 1:30 p.m. at sa 28 naman po Purok Miriam at Ruth 5 p.m. Nagpapasalamat din po mga kabataan sa inyong suporta sa naganap pong activity kanina sa DSWD Lucena na tunay nga pong naging matagumpay at nakapagbahagi po kami ng sanelas, pagkain at higit sa lahat ang salita po ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyong panalangin at mga pinansal na suporta. Meron din po tayong prayer meeting na ang ating pong speaker ay si Kapatid Violeta Lista at liturgist si Kapatid Anita Dasser. At awitan din po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ngayong linggong ito.
Nakawala din po sa ating Magil Bulletin ang schedule po ng ating prison ministry, maging ang ating mga kapatid na ating ipapanalangin at ang halagang pumasok noong August 10, 2014. At nakikiramay din po ang buong kapatiran ng Magil Memorial Church sa kalungkutan ng sambahayan ng Trinidad sa pagpanaw ni kapatid Luz Jennifer G. Trinidad noong August 17, 2014. Inihatid po siya sa kanyang huling hantungan noong August 23, 2014. Noong nakalipas pong Ecclesiastical Year 2013-2014 ay pinagtibay ng konsilyo sa mungkahin ni kapatid Jacal Alfaro na pinangalawahan ni kapatid Melinda Tierra na magkaroon ng special offering quarterly para sa disaster fund ng STC, at ito po ay i-remit natin sa ating komperensya na STC. Para po sa unang quarter ay magkakaroon po tayo mamaya ng disaster offering. Patuloy din po ang paanyaya sa gawain ng ating iglesia sa prayer meeting, Purok Bible Study at Sunday School. Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating wina-welcome ang bawat isa sa atin, lalo tigit kayo po na narito ngayon. Baka po mayroong bisita. Bago mukha. Wala po? So, welcome po sa bawat isa. Wina-welcome din po natin yung patuloy na nanonood at nakikinig sa atin sa pamagitan ng ating Ustream Live. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Kung wala na po tayong balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa pamamagitan niyan mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin."
Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa buong maghapon na kung saan ay nadama namin ang iyong banal na presensya na nangunguna sa amin, lalo tigit sa aming mga paglilingkod na ginawa, at kami po ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagsamba ngayong hapon. Salamat po sapagkat ikaw kailanman hindi mo kami iniwan sa mga gawain na kung saan kami din naman ang siyang nagpasya para ito ay may sakatuparan ng iyong iglesia sa lugar na ito. Kaya naman, o aming Panginoon, amin po itong iniaalay sa iyo lamang. Maraming salamat, o aming Panginoon, sapagkat matatapos na po ang araw na ito na kung saan ay matatapos din sa isang pagsamba
ang aming paglilingkod. Dahil rito, aming Panginoon, dali-dali kaming nagtungo sa iyong bahay, dalanginan, para sa mga huling sandali at oras, kami makapagsabi sa iyo na salamat, Panginoon. Dahilan sa loob ng isang linggong nagdaan, nadama namin ang iyong walang humpay na paggabay at pag-alalay. Hindi lamang sa panahon na kung saan kami ay nag-aaral, maging sa aming mga paghahanap buhay na ginagawa. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat patuloy kami naglilingkod. Hindi lamang sa aming simbahan, lalo tigit sa aming kapwa sa labas nito, o aming Panginoon, para ipabot sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa hapon nga po ito, aming Panginoon, patuloy namin idinadalangin ang aming simbahan, ang UCP Magil Memorial Church, ang aming konsilyo, ang kaaliban, o aming Panginoon. Patuloy kaming mabigkis ng pag-iibigan sa isa't isa at patuloy na tumugon sa hamon ng paglilingkod, dahil ito ang kaparaanan ng aming pagmimisyon. Na ikaw ang nagsimula, kami ang nagpapatuloy. Patuloy namin pinagpe-pray, o aming Panginoon, ang aming paaralan, na kung saan patuloy kaming umuhubog ng mga maliliit na mga bata at kabataan sa pamamagitan ng aming mga guro, para sa isang magandang kinabukasan para sa kanila. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang susunod at sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa. Nawa dakilang Diyos, amin pong maranasan yung katahimikan. Higit sa lahat, kasama nito ay ang pag-alalayan o pagtutulungan para sa ikauunlad ng aming bansa, o aming Panginoon. Tama na po yung patikusan, sa halip ay magtulungan. Narito, dakilang Diyos, ang iyong mga anak, patuloy na nakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Alam namin, dakilang Diyos, sila'y iyong pinakikinggan. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pagsamba, o aming Panginoon, at ikaw ang aming makita sa bawat awiting aming aawitin, sa bawat salitang aming maririnig, higit sa lahat, sa bawat panalangin na aming sasambitin. Alam namin, makakabot ito sa iyo, aming Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tayo po ay taus-pusong magsipaghandog. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang ito na binigay niyo sa amin. Nawa nga po ay kayong magpala sa mga nagsihandog ng kanilang tinatangkilik, ng kanilang talento, ng kanilang panahon at ng kanilang buhay. Nawa nga po ay magamit namin ito sa pagpapalago ng inyong pangalan, pagpapakilala ng inyong pangalan, at nawa po ay matuto kaming maging biyaya sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating tugunang pagbasa, buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 3, verses 1 to 7. Nagkasala ang tao. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay, tinatanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Huwag lamang ang bunga ng punong nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon sila lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan.
Manatili po tayo nakatayo bilang paggalang sa pakikinig, sa pagbasa, sa pagbabatayan ng ating pagbubulayan sa gabi ito. Na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 13, talataang 10 hanggang 17. Na ganito po ang mababasa. Pinagaling ni Jesus ang babaeng hukot. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na yan upang magpagaling, at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon, hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Gayon din po sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 8. Binuhusan ng pabango si Jesus. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Patuloy po tayong pinagpapala sa pagkarinig at pagkabasa ng banal na salita.
Tayo po ay sandaling manalangin. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Sumasamo na inyo pong buksan ang aming puso at isip upang ang aming pagbubulayan ay aming maunawaan, maisabuhay. Tunay nga po, Panginoon, na ang makinig at ang magbulay ng iyong mga salita ay isang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy pong pinapaalala sa atin na ang buwan ng Agosto ay buwan ng misyon. Kaya atin pong pagbubulayan ang isang katanungan. Ano ang ating misyon? Bilang Kristiyano, tayo po o ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na ginagampanan o gagampanan. Sa teksto po na ating binasa, si Jesus ay gumampan ng kanyang tungkulin, ng kanyang gawain, kahit sa araw ng pamamahinga. Sapagkat iyon ang hinihingi ng pagkakataon, subalit hindi dahil sa ito ay nagkataon lamang, kundi upang makita ng mga tao na ang kanyang gawain ay akma o nararapat sa lahat ng panahon. Nakita din po natin na may mga pumuna sa ginawang ito ni Jesus. At kung ating papansinin, ay medyo may kaunting galit ang kanyang pagwika ng mga mapagpaimbabaw. Kahit po sa ating mga tao, mga Kristiyano, hindi po may iwasan pagkaminsan na sa ating paglilingkod, hindi lahat ng puna ay maganda. Meron din pong nanlilibak at meron din nang uuyang. At minsan po ay kalimitan kaya ay mas madali nating nakikita ang dumi sa mukha ng ating kapatid. Samantalang ang ating mga mata ay may kahilang, nakatakip. Ang misyon po nating mga Kristiyano ay binigyan ko po ng dalawang uri. Ang una po ay share o ibinabahagi. Isa po itong tungkulin na dapat nating gawin sa bawat isa. Ang ikalawa po ay assignment. Para pong takdang aralin sa mga batang nag-aaral. Ito po ay isang nakatakdang gawain na unique sa bawat isa sa atin. Bakit po ba natin dapat na gawin ang pagbabahagi ng mabuting balita? Sapagkat bilang tagasunod ni Kristo, dapat nating ituloy ang kanyang nasimulan noon. Hindi po tayo tinawag upang lumapit lamang, kundi upang maging tagasunod niya. Ang sabi po sa English, Jesus calls us not only to come to Him, but to go for Him. Kung atin pong babasahin ang Mateo 28:19 to 20, o ang tinaguriang Great Commission, alam ko pong ito ay alam na alam ng lahat. Ganito po ang sinasabi, kaya tumayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Ang Great Commission po ay hindi isang suggestion mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, ang mission po na ito ay mandatory. Inuulit ko po, ang Great Commission ay hindi suggestion. Ito po ay mandatory. Utos po sa lahat ng mga mananampalataya. At kung ito ay ating babaliwalain, ito ay tahasang pagsuway o di pagsunod. Maaaring di po natin pansin o pinapansin na ginawa po tayo ng Diyos na responsable sa mga unbelievers sa ating paligid. At sila ay isa sa ating pangunahing tungkulin na maibahagi si Jesus sa mga taong ito. Sila po ang mga taong pagminsan may mga Kristiyano na sila ay iniiwasan dahil ito ay hindi nila kapatid. Subalit alalahanin po natin ang John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. So hindi po mananampalataya lamang. Kaya tayo bilang mananampalataya, responsable tayo sa mga kapatid na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ang gumampan ng tungkuling inaatang sa atin ay isang napakagandang pribilehiyo. It's a wonderful privilege, sabi po sa English. At hindi lahat ay may ganitong tinanggap, sapagkat tayo ay gumagawa na kasama ang Diyos. Sa atin pong pagtugon at pagpapahayag ng pagsunod sa Kanya, may kanya-kanya po tayong paraan. Katulad po ni Maria. Hindi po si Maria na ina ni Jesus. Ito po si Maria na kinagalitan ng kanyang kapatid na si Marta dahil si Maria ay nakikinig sa pagtuturo ni Jesus. Si Maria na kapatid ni Lazaro, na kaibigan ni Jesus. Di naman siguro sila mayaman upang makapaghandog siya ng ganitong mamahaling pabango sa ating Panginoong Jesus. Subalit, ito ay kanyang ginawa ng walang paghihinayang dahil sa isang taus-sa-pusong pagmamahal kay Jesus. May nabasa po ako sa Purpose-Driven Life ni Rick Warren na ganito po ang sinasabi. What it costs to fulfill your mission. To fulfill your mission will require that you abandon your agenda and accept God's agenda for your life. You can't just tack it on to all the other things you'd like to do with your life. Sabi po, dapat daw i-abandon natin ang ating mga agenda. Iiwanan. Kung ito po ay mga agenda makamundo, dapat po natin iwanan at tanggapin natin kung ano man ang agenda ng Panginoon. At hindi rin po dapat na isisingit lang natin sa ating ating mga panahon ang mga gawain para sa Panginoon. Para bang pag may time, attend ng Bible study, pag may time, dadalo sa gawain sa bara, pag may time, dadalo sa mga ministry ng iglesia. Pag may time. May isa pong sumulat ng ganito, you had not given yet until it hurts. Hindi lamang sa ating tinatangkilik, talento, at panahon. Katulad po ng sinasabi ng isang awit
na ibabahagi ko sa inyo, ito po ay nagsasaad ng paghahandog ng pinakamahalaga sa kanyang buhay ayon sa lumikha ng awitin. I cannot come before my righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. I will not offer anything that cost me nothing. Kung tayo ay nagtatalaga upang magampanan ang gawaing itinalaga sa atin, anuman ang maging halaga nito, tayo ay makakaranas ng pagpapala mula sa Panginoong Hesukristo. Sa paraang iilan lamang ang nakakaranas. Sabi nga po uli sa English, there is almost nothing God won't do for the man and woman who committed to serving the kingdom of God. Alam natin na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Sabi po ng Panginoon, ipagkakaloob ko sa inyo ang lahat ng inyong kailangan sa araw-araw, kung kayo ay namumuhay ayon sa aking kalooban. Naisinawa ng bawat isa na maglingkod sa kanyang pangalan, sapagkat lahat ng meron tayo ay siya ang nagkaloob. Kaya nga, kung tayo ay tinatawag, tayo ay tumugon. At anuman ang kanyang utos, tayo ay handang sumunod. Sapagkat hindi sapat ang pagtugon kung walang pagsunod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay tumayos para sa kapahayagan ng ating pananampalataya. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Dumako po tayo sa ikalawang paghahandog.
Sa gabing ito, aming Panginoon, tunay na damdaman namin ang iyong banal na presensya, na kung saan ay muli mong pinukaw ang aming puso at ang aming kaisipan sa pamamagitan ng mensaheng aming narinig. Nawa dakilang Diyos, ito po ay aming maisabuhay para po sa patuloy naming paglilingkod. Yung po bang tinatawag na pagtugon sa hamon ng paglilingkod, dahil ito ang isinakatuparan sa pamamagitan ng pagmimisyon ng aming Panginoong Jesucristo. Sa gabing ito, aming Panginoon, minsan pa kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong harapan. Tiklop tuhod, nananalangin o aming Panginoon. Sila po ay may mga personal na panalangin o aming Panginoon. Ang ilan sa kanila ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal. Salamat, Panginoon, at tunay na ang pagpapasalamat nila ay gayon-gayon na lamang. Sila po ay lumapit o aming Panginoon dahilan sa humihingi sila ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay, maging sa kanilang paghahanap buhay o pag-aaral man o aming Panginoon. Ano man ito o aming Panginoon, alam ko pong sila'y inyong pinakinggan. Sila'y lumapit o aming Panginoon dahil sila'y may karamdaman o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ipagkakaloob niyo po ang kagalingan o aming Panginoon. Dahil patuloy niyo pong ibe-bless ang mga doktor na tumitingin sa kanila, lalo tigit yung mga gamot na ipinapasok at dinadampi sa kanilang lupang katawan. Maraming salamat o aming Panginoon sa pagpapagaling hindi lamang ng katawan, maging ng espiritual. Gayon din o aming Panginoon ang iyong mga anak na nanatili sa kanilang kinaroroonan, kinatatayuan, kinauupuan o aming Panginoon. Pakinggan niyo po ang kanilang mga panalangin at alam ko po na sila'y inyong aakapin ng inyong kapangyarihan. Gayon din yung mga nanonood at nakikinig sa amin o aming Panginoon. Abutin niyo po sila at ipadama na nandyan ka para sa kanila. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, natatapos po ang aming pananambahan, pero hindi dito natatapos ang aming paglilingkod. Bagkus pa nga, babaunin namin ang lahat ng aming narinig at nakita sa gabing ito. Sa amin pong pag-uwi o aming Panginoon, kami po inyong sasamahan. Sa amin pong pagtulog sa gabing ito, patuloy niyo po kaming akapin ng inyong kapangyarihan, makatulog kami na mahimbing, at alam po namin ang isang umagang kay ganda ang siyang ipagkakaloob niyo sa amin sa kinabukasan. Ang kalakasan ng pangangatawan ang patuloy naming tataglayin. Muli, o aming Panginoon, itinatalaga po namin sa iyo ang mga araw na daraan at sa muli nating pagkikita, lalo tigit dito sa loob ng iyong bahay dalanginan, muli kaming magpapasalamat. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na sasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong mga anak na tiklop tuhod, nananalangin o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.